Abangan kung bakit nakahiga na si Rolfie sa isang kabaong na mistulang ililibing na siya at kung papaano napunta sa ganitong malubhang kalagayan ang katawan ni Rokon. Kabanata 133. Ginamit na nga ni Scorpion ang mga higanteng braso niya para hampasin ng malakas ang sahig. Inihanda niya na rin ang kanyang paa para mabilis na lumundag papunta kay Rokon na nakatayo lang na mistulang hinihintay si Scorpion na makalapit sa kanya. Mabilis na ngang sumuntok si Scorpion gamit ang kanang kamao niya pero tumalon lang si Rokon para iwasan ang suntok na tumama lang sa sahig. Nagliyab pa ang mga mata ni Rokon na hinigpitan ang pagkakahawak sa axe niya. Sumandal na siya sa pader ng isang bahay at sa sobrang lakas ng talon ni Rokon ay nasira niya pa ang pader at nakahanda na nga ang kanyang axe para atakihin si Scorpion na ginamit lang niya ang kanyang dalawang braso para depensahan ang axe ni Rokon. Kumislap pa ang banggaan ng axe at braso na parang dalawang metal ang tumama sa isa't isa. Sabay pa nilang inatros ang mga sarili nila at nagtitigan lang ang dalawa na desidido talaga silang magpatayan. Ngayon ay si Scorpion naman na ang umatake kaya ginamit ni Rokon ang axe niya para depensahan ang sarili niya. Pero inihanda lang ni Scorpion ang kaliwang kamay niya para hampasin ang buong katawan ni Rokon at sa sobrang lakas ng pagkakahampas ng kalaban ay napinsala pa ang sahig. Sinipa niya pa si Rokon kaya napalipad na lang ang manlalaro na ginamit ang kanyang axe para hindi siya mas lalong mapalayo. Seryoso pa rin ang ekspresyon ni Rokon na nagliliyab ang mga mata niya. Sumugod naman ulit si Scorpion at sa sandaling dumapo siya sa harapan ni Rokon ay nasira niya pa ang buong paligid. Ginamit niya na ulit ang kanyang kanang kamay para atakihin si Rokon pero iniwasan lang ito ni Rokon kahit na malapit nang tumama ang atake sa kanya. Dito na nagkaroon ng tsansa si Rokon na atakihin ang kanang braso ni Scorpion at halata naman na nasaktan ang dambuhalang kalaban niya. Kaya ang kabilang braso na ngayon ang ginamit ni Scorpion para suntukin pataas si Rokon pero dinipensahan lang ng axe ni Rokon ang suntok ng kalaban niya. Naglabas pa si Rokon ng isa pang axe at nung pababa naman na ang sumunod na suntok ni Scorpion ay ginamit ni Rokon ang mas mahabang axe na inilabas niya para iwasan ang atake. Naglabas na rin siya ng dalawang pangkamay na axe habang nasa ere at binato ang mga ito kay Scorpion na madali lang na iniwasan ng higanteng kalaban. Pagkatapos noon ay ginamit niya na nga ulit ang pangunahing axe niya para tuloy-tuloy na hiwain ang buong katawan ni Scorpion at nung nakarami na siya sa mga atake niya ay lumayo lang si Scorpion na madali niya lang na hinabol. Sa gitna ng kanilang laban ay iniisip lang ni Rokon na dapat mabilis siya at nung susuntukin na siya ni Scorpion ay iniisip niya pa rin na kailangan pa niyang bilisan. Hanggang sa naging slow motion na lang ang kilos ni Scorpion sa kanya at yun na nga ang naging tsansa ni Rokon. Kaya inihanda niya na ang paa niya at mas lalo pang nagliyab ang kanyang mga mata na mabilis na hiniwa ang kanang braso ni Scorpion. Kaya napasigaw na lang ng sobrang lakas ang kalaban dahil sa magaling na atake ni Rokon. Nang biglang may lumabas na kulay bioletang enerhiya sa katawan ni Scorpion at tinawag pa niyang bastardo si Rokon habang dumudugo na lang ngayon ang nahiwang braso niya. Agad na ngang nagliwanag ng kulay bioleta ang mga mata ni Scorpion at sinigawan pa si Rokon na mawala na siya. Umatras lang si Rokon na parang alam niya na ang susunod na gagawin ni Scorpion at mistulang naging laser na nga ang atake ni Scorpion na nanggagaling sa mga mata niya at sa sobrang liwanag pa ng atake niya ay nawala ng kulay ang buong paligid. Mabuti na lang ay naiwasan ito ni Rokon kaya ang bahay lang na nasa likuran niya ang natamaan at hindi lang pala yun ang epekto ng atake ni Scorpion sapagkat sumabog pa ng malakas ang natamaan niyang bahay. Kaya nagtaka na lang si Rokon na may lasers ang nanggaling sa mga mata ni Scorpion at napatanong pa siya kung ano ang masyadong makapangyarihan na ataking yun. Si Scorpion na ngayon ang sumugod at ginamit niya na ang natitira niyang kamao para suntukin si Rokon na idineklara niya pang mamatay na ang manlalaro pero tinitignan lang siya ni Rokon at sa loob ng kanyang headpiece ay patuloy lang na nagliliyab ang mata ni Rokon. Sa sobrang lakas nga ng suntok ni Scorpion ay napinsala ang buong paligid at habang nakatanim pa rin ang kanyang kaliwang kamao sa lupa ay para bang ginamit na ulit ni Rokon ang skill niyang dodge kaya madali niya lang na iniwasan ang atake ni Scorpion at ngayon ay nakahanda na ang kanyang atake. Sinasalamin pa ng axe ni Rokon ang tingin ni Scorpion samantalang nagmumukhang mas mapanganib na ang tingin ni Rokon. Hiniwa na nga ni Rokon ng maraming beses si Scorpion kaya hindi na napigilan ng kalaban na dumura ng dugo. Pero mas marami pang dugo ang lumabas sa katawan niya sapagkat tuluyan na palang hiniwa ni Rokon ang magkabila ang braso ni Scorpion kaya halata sa kanyang mata na mas lalo pa siyang nagalit kay Rokon. Nagtataka na lang na tinanong ni Rokon na nakakatayo pa rin si Scorpion pagkatapos matamaan ng ganun.
Kaya pabiro pa niyang tinanong kung malakas ba talaga si Scorpion. Habang nagbubuga naman ng usok ang kanyang bunganga ay sinabi lang ni Scorpion na inaamin niya nang minaliit niya si Rokan. Sapagkat lahat ng mga salamangkero na nanggaling sa labas na katulad niya ay mahihina. Sa sandaling narinig ni Rokan ang sinabi ni Scorpion ay napatanong na lang siya kung anong mga salamangkero ang tinutukoy ng kalaban. Ang sagot lang sa kanya ni Scorpion ay sila raw ang mga aroganteng bastardo na iniisip na kaya nila siyang kontrolin. Nung natapos daw ang ugnayan ay plinano niyang paslangin sila pero nalaman daw yun ng mga salamangkero kaya tumakbo na lang sila. Tinanong na nga ni Scorpion ang taong kaharap niya kung ano ang layunin niya na pumunta sa lugar na ito. Nagtaka lang si Rokan kung bakit tinanong ni Scorpion ang kanyang layunin at bigla lang nagliyab ang kanyang mga mata at ngumiti pa siyang tinanong pabalik si Scorpion kung bakit niya kakailanganin ng layunin para pumaslang ng ilang mga halimaw. Nung narinig ni Scorpion ang sagot ni Rokan ay sinabihan niya na ang taong kaharap niya na simula ngayon ay gagamitin niya na raw ang buong kapangyarihan niya. Ginamit na nga ulit ni Scorpion ang kapangyarihan niyang laser para pasabugin si Rokan pero iniwasan lang yun ni Rokan at tumalon siya paatras sa kalaban. Nagulat na lang si Rokan sapagkat ginamit pala yun ni Scorpion na pagkakataon para tumakbo kaya naasar na lang si Rokan na inilabas pa ang gitnang daliri niya na sinigawan si Scorpion kung saan siya pupunta. Hanggang sa biglang may naalala si Rokan at iyon ay si Rolfi na ngayon ay mistulang wala ng buhay at nakahiga na lang ang katawan niya sa kabaong na napapalibutan ng mga bulaklak. Kabanata 134. Iniwan na nga ni Scorpion si Rokan sa kalagitnaan ng laban nila kaya napatanong na lang si Rokan kung si Rolfi ba ang pinaplanong puntahan ni Scorpion. Kaya tumakbo na siya na sinabing hindi niya hahayaan na mangyari ang kagustuhan ni Scorpion. Pero biglang may kakaibang nangyayari sa buhangin at nagtaka na lang si Rokan na tumingin sa likuran niya sapagkat naging Sand Warriors ang nakapaligid sa kanya na mga buhangin. Ang bumungad kay Rokan ay ang isang hukbo ng Sand Warriors na planong pigilan siya. Nagreklamo lang si Rokan na sinabing nakakainis na haharangan pa siya ng napakaraming Sand Warriors kaya balak niya na lang na huwag silang pansinin hanggang sa may napansin si Rokan na nagpatigil sa sinasabi niya at yun ay ang mga mamamayan na hindi pa pala nakatakas. Kaya napamura na lang si Rokan at siya na mismo ang sumugod sa mga Sand Warriors na hinamon silang sugurin siya. Sa ibang panahon naman ng disyerto ay may batang iminulat niya ang kanyang mata sa unang pagkakataon. Bumangon lang siya na wala man lang kahit sinong pamilya sa tabi niya at purong mga buhangin lang ang nasa paligid niya at kapansin-pansin din ang nakalagay lang na armor sa gilid na mistulang pagmamayari ng napakalaking individual. Hanggang sa may anino ng taong ibon ang nagpakita at ito pala ay si Horut. Nagtinginan lang ang bata at si Horut sapagkat hindi rin naman sila magkakilala. Hanggang sa napunta na ang sitwasyon sa loob ng piramid kung saan may nagsabi kay Horut na may pinulot daw siyang kawili-wili. Si Menit lang pala ito na nagtaka na lang na hindi man lang alam ng batang babae kung sino siya. Kaya tinanong niya na lang kung pwede ba niyang ingatan ang bata dahil gusto niya raw siyang maging laruan niya. Pero tinanggihan ni Horut ang kahilingan ni Menit sapagkat inutusan daw siyang bantayan ang bata at siguraduhin na hindi siya mamamatay. Alam ni Menit na sa kanilang kamahalan lang naman manggagaling ang utos kaya tinawag niya siyang maawain. Pero tinanong pa niya ulit si Horut kung pwede ba niyang kunin ang bata pagkatapos niyang mamatay. Sa huli ay mag-isa pa rin ang bata na nakasilong lang sa gilid at sa napakalawak na imperyo ng Karyas ay pinagmamasdan niya lang ang mga batang malapit sa edad niya na nasisiyahan na naglalaro. Tahimik lang naman siya na walang emosyon na pinapakita hanggang sa nagutom na nga ang bata kaya napatingin na lang siya sa malapit na tindahan ng mga mansanas. Nung nakita niyang may kamay na pumulot ng mansanas ay para bang namangha ang bata sa babaeng buntis na nakangiting hinahawakan ang mansanas. Nung tumalikod na ang babae ay tinitignan pa rin siya ng bata na namamangha pa rin. Kaya sinundan na lang ng bata ang babae. Makalipas ang ilang sandaling pagsunod niya sa kanya at nung napansin niyang abala ang babae na nakikipag-usap sa ibang tao ay mag-isa nang pumasok ang bata sa bahay ng babaeng sinusundan niya. Sa sobrang gutom ng bata ay kinalat pa niya ang mga tinapay sa sahig at habang nilalaro ng babae ang mga tenga ng bata ay tinanong niya kung saan siya nanggaling at kung nasaan ang mga magulang niya. Pero ang nakakalungkot na sagot ng bata ay hindi niya raw alam ang mga bagay na tinanong ng babae. Kaya tinanong na lang ng babae kung ano ang pangalan ng bata at para bang ayaw ipakita ang malungkot na ekspresyon ng bata na sinabing wala raw siyang pangalan. Kaya napatahimik na lang ang babae at dahan-dahan niyang inilapit ang mga braso niya para yakapin ang batang walang mga magulang at wala ring pangalan.
Tinanong ng babae ang bata na kung wala siyang ibang mapupuntahan ay gusto ba niyang tumira kasama siya. Kaya nanlaki agad ang mga mata ng bata na mas lalo pang namangha sa babaeng yumayakap sa kanya at masaya siyang sumang-ayon na tumira kasama ang babae. Dumilat na nga ang mata na lumuluha at umiiyak na lang si Rolfie na tinawag ang pangalan ni Arima. Sapagkat nakanganga na pala ang dambuhala at duguan na katawan ni Scorpion na pinagmamasdan si Rolfie. Sa kabilang dako naman ay abala pa rin si Rokan na nililibot ang buong imperyo para hanapin si Rolfie. Hanggang sa nagulat na lang ang manlalaro na tinitignan ang madilim na parte ng isang gusali. Tahimik lang siyang lumapit sa loob ng gusali at para bang nandidilim ang ekspresyon niya na hindi makapaniwala sa kanyang nasasaksihan. Nung nakita niya ang ginagawa ng duguan na katawan ni Scorpion ay mas lalo pang nagliyab sa galit ang mata ni Rokan. Sapagkat sa loob ng nakangangang bunganga ni Scorpion ay kapansin-pansin ang hindi gumagalaw na kamay ni Rolfie. Isinara niya na nga ang kanyang bunganga at tuluyan ng nilunok ni Scorpion ang buong katawan ni Rolfie samantalang walang nagawa si Rokan kundi panuorin lang ang buong pangyayari. Kabanata 135. Unti-unti nang ang may tumubo sa ulo ni Scorpion at iyon ay ang dalawang mata sa kaliwang bahagi ng mukha niya at nagkaroon pa ng mga patalim ang kanyang ulo. Sumigaw na ng napakalakas si Scorpion na bumabalik ang buong kapangyarihan niya habang nakatayo pa rin si Rokan na pinapanood ang pangyayari. Nang biglang nabalot ng kulay pulang liwanag ang kapaligiran at sa loob ng piramid ay may lumabas na malakas na enerhiya na parang sisira sa buong paligid. Kaya hindi mapigilan ng mga nabubuhay pang mamamayan na matulala na lang sa nakakagulat na pangyayari sapagkat may malaking krus o ankh ang nagliliwanag na nagpakita sa kalangitan. Pati si Jakul ay napatulala na lang dahil alam niyang nagtagumpay na ang ganap na muling pagkabuhay ng kanilang emperador. Habang pinagmamasdan din naman ni Arima ang malaking krus ay kinabahan agad siya na baka may masamang nangyari kay Rolfie. Napaatras lang si Rokan sa nangyari kahit na nasusunog na ang paligid niya at bigla na lang siyang nakaramdam ng mabigat na presensya sapagkat ang bagong anyo ng individual na papalapit na sa kanya. Ang kakaiba nitong helmet at ang apat nitong mga mata ay ang bagong anyo ni Scorpion na meron pang dalawang krus ang nagliliwanag sa mga balikat niya. Kaya napamura na lang si Rokan at tinawag pang baliw na bastardo si Scorpion dahil sa ginawa niya kay Rolfie. Nagulat na lang si Rokan sapagkat hindi nasundan ng kanyang mga mata ang mabilis na pagsugod ni Scorpion na ngayon ay kaharap na niya agad kaya ginamit lang ni Rokan ang kanyang axe para depensahan ang sarili niya pero masyadong malakas at mabilis ang suntok ng bagong anyo ni Scorpion na binali pa ang mga buto ni Rokan at pinalipad siya ng malayo. Sa sobrang lakas ng pagpapalipad sa kanya ay nagkakaroon pa ng mga pagsabog sa bawat bahay na natatamaan niya. Ang naging resulta ay nakasira pa ng napakaraming bahay si Rokan at mas lalo pang lumala ang sunog sa kapaligiran samantalang nakasandal na lang siya sa sahig na halata sa kanyang dibdib ang bakas ng suntok ni Scorpion at nakatulala na lang ngayon si Rokan na makikita sa kanyang ekspresyon na hindi niya alam kung papaano yun nangyari sa kanya. Hanggang sa may boses ang kumausap sa kanya na nakakadismaya raw si Rokan. Nasaan raw napunta ang mayabang na ugali niya? Kung kumilos pa raw siya ay parang alam niya na ang lahat. Ni-reactivate na raw ulit ng boses ang logout function kaya pwede na raw ngayon umalis si Rokan. Ibinabalang ni Rokan ang tingin niya at sinabing totoo nga ang inaakala niyang sinusuri nila siya. Mamaya na raw ipapaliwanag ng boses ang mga detalye sa kanya kaya pinipilit niya na si Rokan na mag-log out na ngayon na. Sapagkat nabuhay na muli ang emperador sa buong anyo nito kaya wala nang tsansa si Rokan na manalo. Pero sinabi lang ni Rokan na puwet niya ang walang tsansa dahil perpektong maayos pa rin ang kalagayan niya at buhay pa siya. Napatahimik lang ang boses at sinabihan niya na nga si Rokan na hindi ito ang The Lord na alam ng manlalaro. Hindi niya raw maipaliwanag ang lahat pero nakakasigurado siyang ang kamatayan ni Rokan dito ay magkakaroon ng malalang epekto. Masyado nang magulo ang kanyang katawan at natapos na rin ang berserk niya kaya side effects na lang ng skill niya ang nararamdaman niya ngayon. Isinasaad daw ng datos ng boses na ang posibilidad na matatalo ni Rokan ang emperador ay 0, kaya hinihikayat na ng boses si Rokan na sumuko na siya. Napatahimik lang si Rokan pero halatang naasar siya sa sinabi ng boses kaya habang tumatayo si Rokan ay sinabi niya lang na tinawag nila siya sa lugar na ito at ngayon ay yun lang ang sasabihin nila sa kanya pagkatapos ng mga nangyari. Kaya nagagalit na ngayon si Rokan na sinabihan ng boses na umalis na lang sila. Inilabas ni Rokan ang pangunahing axe niya at habang nagpapawis na ang boses na tinatanong kung ano ang ginagawa ni Rokan ay mabilis na itong nahiwa ng axe.
Tinanong pa ng boses na hindi ba alam ni Rokon kung gaano niya katagal na pinagana ang function na ito. Kaya tinawag niya na lang si Rokon na ruffian bastard. Na para bang alam din ni Rokon na hindi siya mabubuhay sa laban niyang ito kaya sinabi niya sa boses na siya na raw ang magdesisyon kung saan mapupunta ang libingan niya. Seryoso na ang tingin ni Rokon na pinagmamasdan ang kalaban niya na nasa tuktok ng piramid. Samantalang nginingitian lang siya ni Scorpion na halatang iniisip niyang siya ang mananaig sa laban nila. Dahan-dahan lang na naglakad si Rokon at sa bawat padjak ng kanyang mga paa ay mas lalo pa siyang bumibilis hanggang sa nabalot na ng pulang enerhiya ang kanyang katawan at patuloy na nga siyang tumatakbo papunta kay Scorpion. Pero nayayamot na ang boses kanina na kumausap kay Rokon na isa palang babae na pinapanood ang lahat ng galaw ni Rokon at sinabi pa niyang wala siyang mahanap na kahit na anong katwiran kay Rokon. Nagtaka na lang siya na ang rason ba ay dahil sa berserker si Rokon. Lumundag na nga si Rokon para sugurin si Scorpion at biglang nagliyab ang kanyang mga mata na isinigaw ang salitang berserk. Nagkaroon ng liwanag sa tuktok ng piramid sapagkat inihahanda na pala ni Rokon ang napakalaking nagliliyab niyang atake pero iniabot lang ni Scorpion ang kamay niya at madali niya lang na dinipensahan ang kanyang sarili sa nagliliyab na atake ni Rokon na nakakapinsala pa sa buong paligid. Kinutya pa ni Scorpion ang atake na mas mahina raw yun kumpara sa dati kaya tinanong niya na lang si Rokon kung sinusobrahan niya raw ba ang sarili niya para lang kalabanin siya. Pero sinabihan lang ni Rokon na tumahimik siya at tinawag pa niyang pangit na apat na mata ang bastardo. Kaya tinawag ni Scorpion si Rokon na bastos. Hanggang habang hawak-hawak pa ni Scorpion ang axe ay unti-unti na itong bumibitak. Samantalang si Arima, Jakul, Naos, ang mga mamamayan, at ang misteryosong babae ay tahimik lang na inaabangan kung ano ang susunod na mangyayari. Habang si Rolfie ay parang nasa isang lugar na napupuno ng dugo na walang malay lang na nakasabit sa krus. Hanggang sa tuluyan nang nabitak ang axe na mistulang sinisimbolo pa nito ang kawalan ng pag-asa ng mga tao. Sapagkat wala pang kahirap-hirap para kay Scorpion na gawin ang ginawa niya. At halata rin sa ekspresyon ni Rokon na hindi niya inaasahan ang nangyari na nagkapira-piraso na lang ang pangunahing sandata niya. Kabanata 136. Nung nagkapira-piraso na ang axe ni Rokon ay inatras ni Scorpion ang paa niya dahil bumwelta lang pala siya para sipain ng malakas si Rokon. Sa sobrang lakas ay dumura pa ng maraming dugo si Rokon. Pero inilabas niya lang ang pangkamay na axe niya kaya nung napansin ito ni Scorpion ay iniwas niya ang kanyang paa para hindi mahiwa ng dalawang axe ni Rokon. Inihanda na ni Scorpion ang kamao niya pero iniwasan lang din ni Rokon ang suntok ni Scorpion. Kaya inikot lang ni Scorpion ang direksyon ng paa niya at mabilis na lumundag papunta kay Rokon. Ibinuka pa niya ang kanyang kamay na nagliwanag ng krus kaya sa ilalim ng lupa ay may lumabas na mataas na pader sa likuran ni Rokon. Nagulat na lang ang berserker sa humarang sa likuran niya pero sa harapan niya naman ay malapit na ang kamao ni Scorpion na sumuntok sa mukha ni Rokon. Nasira pa ang pader na dumagdag sa sakit ng atake kay Rokon kaya duguan siyang napalipad. Alam niya sa sarili niya na nawawala na siya ng malay pero wala siyang intensyon na sukuan ang laban niya kahit na patuloy pa rin na dumudugo ang kanyang ilong. Inikot lang ni Rokon ang kanyang katawan para madali lang siyang dumapo sa sahig at pinunasan niya na ang kanyang dumudugong ilong. Napamura na lang siya sa kanyang isipan dahil alam niyang hindi niya matatalo si Scorpion sa pamamagitan lang ng mahihinang atake. May natitira na lang na 5 minuto sa skill niyang berserk na pinahirapan niya pa ang sarili niya na i-activate. Kaya ibubuhos na niya ang lahat ng kanyang makakaya sa susunod niyang mga atake. Sa pagkakataong ito ay si Rokon naman na ang sumugod kaya napangiti lang si Scorpion. Nung papalapit na si Rokon ay malakas lang siyang sinuntok ni Scorpion pero biglang naglaho ang katawan ni Rokon at napatanong na lang si Scorpion na after image lang pala yun. Bigla na ngang napalibutan ang kalaban ng napakaraming Rokon na sumusugod na sa kanya. Itinaas lang ni Scorpion ang kanyang kamay at biglang may lumabas na mga poste. Sa bawat poste ay may napapaslang na after image ni Rokon hanggang sa napaslang na agad ang lahat ng mga after image ni Rokon dahil tinapatan naman siya ng atake ni Scorpion na napakaraming poste. Pero dahan-dahan lang si Rokon na inihanda ang kanyang axe habang papalapit sa likuran ni Scorpion. Mabilis lang na napansin ni Scorpion si Rokon kaya agad siyang naglabas ng isa pang poste pero biglang naging madilim na usok ang katawan ni Rokon at hindi naman inaasahan ni Scorpion na bigla na lang na mapupunta si Rokon sa likuran niya.
Mas lalo pang hinigpitan ni Rokon ang pagkakahawak niya sa axe at 2 beses niya nang hiniwa ang likod ni Scorpion. Lumundag pa siya pabalik at maraming beses niyang inatake si Scorpion na hindi na makagalaw at dinedepensahan na lang nito ang sarili niya. Habang patuloy na inaatake ni Rokon ay kalmado pa rin ang mukha ni Scorpion na parang wala siyang masakit na nararamdaman. Matatanaw pa pala ang mga epekto ng sagupaan ng dalawa sa tuktok ng pyramid kaya habang pinapanood ang buong pangyayari ay hindi maiwasan ni Arima na mag-alala para kay Rokon. Pero ang kasalukuyan pa rin na nangyayari sa labanan ng dalawa ay kapansin-pansin na nahihirapan si Rokon kahit na siya ang umaatake kay Scorpion at duguan na rin ang kalaban niya. Napasabi na lang siya ng nais sa sarili niya at unti na lang daw ay magtatagumpay na siya. Inihanda na niya nga ang katawan niya para sumugod ulit sapagkat 0.09 na segundo na lang ang natitira sa skill niyang Berserk. Nung 0.08 ay papalapit na siyang umatake sa likuran ni Scorpion. Pero tumalikod lang si Scorpion kaya nung 0.07 ay magkaharap na ang dalawa at hindi naman inaasahan ni Rokon na nung 0.06 ay ma-uppercut siya. Nung 0.05 ay napalipad ang duguan na mukha ni Rokon dahil sa suntok ni Scorpion. Nung 0.04 ay nahulog ang katawan ni Rokon sa sahig. Nung 0.03 ay nagmura na lang si Rokon dahil sa lakas ng pagkakasuntok sa kanya. Nung 0.02 ay itinataas niya ang duguan na kamay niya na iniisip na kailangan niyang tumayo sapagkat kaya niya pang makipaglaban. Nung 0.01 ay napatulala na lang si Rokon. At nung naging 0 na nga ang natitirang segundo ay nakahiga na lang ang duguan na katawan ni Rokon sa sahig. Habang pinapanood ang laban ng dalawa ay napansin na rin ng misteryosong babae na natapos na ang Berserk ni Rokon at sinabi pa niyang ang kabayaran ng sobrang paggamit ni Rokon sa sarili niya ay masyadong mataas. Habang hindi pa rin makagalaw ang katawan ni Rokon ay biglang may krus na nagliwanag sa kinahihigaan niya at nagpaalam na nga si Scorpion kay Rokon. Dahil may mataas na poste ang lumabas sa ilalim ng lupa na nagpalipad sa buong katawan ni Rokon. Mga boss, kung nag-e-enjoy kayo sa mga quality na Tagalog recap videos ng channel na ito ay mas enjoyable kapag kayo ay nag-like, subscribe, at share sa mga kakilala nyo dahil ito ay para na rin sa patuloy na pag-upload ng mga quality videos sa channel. Mag-like at follow na rin kayo sa aking Facebook page na kapareho rin ang pangalan na The Comics Reader kapag gusto nyo ng mga recommendations na babasahin at mga quality short videos na papanuurin. Maraming salamat.